Ang Advent ay hindi paghihintay na tahimik. Ito ay pagiging gising sa pagdating ng Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Mga kapatid, sa pagpasok natin sa unang linggo ng Advent, ipinapaalala ng Ebanghelyo ayon kay Mateo na walang sinuman ang nakakaalam ng araw o oras ng pagdating ng Anak ng Tao. Hindi natin hawak ang eksaktong sandali ng kanyang pagdating, pero hawak natin ang paraan ng pamumuhay na naghahanda sa atin sa araw-araw. Sa simpleng buod ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na tulad noong panahon ni Noe, maraming tao ang abala sa kanilang pang-araw-araw, nagkakainan, nag-aasawa, nagbubukas ng negosyo, naglalakad na parang walang dapat paghandaan. Pero dumating ang baha at ang hindi handa, sila ang nalunod. Kaya sabi ni Jesus, magbantay kayo, maging handa sapagkat darating ang Panginoon sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi ito pananakot, hindi ito mensahe ng takot, ito ay paanyaya sa pagiging gising, pagiging totoo, at pagiging handa sa pagdating ng Diyos sa gitna ng ating buhay, dito mismo sa gitna ng ating mga pasanin, mga tanong, mga takot, at maging sa gitna ng kaguluhan ng ating lipunan. Sa panahon natin ngayon, napakahirap maging gising. Marami sa atin ang pagod na pagod. May mga OFW na araw-araw hinahati ang lakas para sa pamilya. May mga migranteng nakikipaghabulan sa oras at papeles. May mga pamilyang sa Pilipinas ay hindi alam kung paano pagkakasyahin ang budget sa sunod na araw. At may mga simbahan at komunidad na patuloy lumalaban kahit kapos sa lakas at resources. At sa ibabaw ng lahat ng ito, parang gabi-gabi na lang, may bagong iskandalo, may bagong pumutok na kwento ng korupsyon, may bagong kapalpakan sa pamamahala. At ang sabi ng ilan, hintayin nyo na lang ang 2028. Para bang ang pag-asa ay parati na lang ipinapasa sa susunod na eleksyon, susunod na pangako, susunod na leader. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang Advent. Ang Advent ay hindi paghihintay ng nakatulala. Hindi ito paghihintay ng walang ginagawa. Ang Advent ay panawagan na magising tayo mula sa pamamanhid. Ito ay pagbangon kahit pagod. Ito ay pagtindig kahit maraming takot. Ito ay pagmamahal kahit masakit. Ito ay pananatiling tapat kahit maraming nangungumbinsi na sumuko na lang. Ang Advent ay pagpapaalala na ang Diyos ay hindi natutulog at hindi tayo iniwan. Ang Diyos ay palaging dumarating sa kasaysayan, sa lipunan at sa personal nating buhay. Kaya ngayong Advent, tinatanong tayo, ano ba ang ibig sabihin ng handa? Ano ba ang pagiging gising? Ang pagiging handa ay unang-una pagiging gising sa katotohanan. Sa panahon ngayon, ang daming gustong patulugin tayo, mga pekeng balita, mga imbentong kwento, mga naratibong ginawa para protektahan ang may kapangyarihan. Kapag paulit-ulit na sinasabi sa atin ang kasinungalingan, may panganib na maniwala tayo at masanay. Kaya sabi ni Jesus, magbantay, huwag magpaloko, huwag magpabulag. Ang taong may pananampalataya ay hindi takot sa katotohanan. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakasakal minsan, ang katotohanan ang nagtatayo sa atin para makita ang pagdating ng Diyos. Hindi niya tayo tinawag para maging masunurin sa kasinungalingan. Tinawag niya tayo para maging tapat. Ang pagiging handa ay pagiging bukas sa pagbabago. Hindi madaling tanggapin na may kailangang baguhin sa atin, sa pananaw natin, sa puso natin, sa relasyon natin, at pati sa lipunan natin. Mas madali sanang magtago sa likod ng katahimikan, sa likod ng ritual, o sa likod ng pagsasabing bahala na. Pero ang Advent ay hindi panahon ng bahala na. Ito ay panahon ng handa na ba ako? Handa ba akong tumanggap ng Diyos na dumarating sa mga lugar na hindi komportable? Sa mga taong hindi ko inaasahan? Sa mga sitwasyong magulo? Ang Diyos
ay hindi lang dumarating sa maaliwalas na simbahan. Dumarating siya sa pagod ng OFW, sa pangungulila ng migrant, sa paghihirap ng pamilya at sa kaguluhan ng bayan. Ang pagiging handa ay pagiging tapat sa maliliit na kabutihan. Hindi hinihingi ng Diyos na maging bayani agad tayo. Hindi niya hinihingi ang malaking himala mula sa atin. Ang hinihingi niya ay katapatan. Ang Advent ay tungkol sa maliliit pero tapat na gawain. Pagpapatawad, pakikinig, pagbibigay ng kaunting kabutihan, pagtulong sa kapwa kahit walang nakakakita. Ang Diyos ay dumarating hindi lamang sa malalaking pangyayari, kundi sa simpleng kabutihan natin araw-araw. Ang pagiging handa ay pagiging kasama sa sambayanan ng Diyos. Hindi tayo tinawag na magbantay ng mag-isa. Kaya tayo may komunidad, may pamilya ng pananampalataya, may mga kapatid sa diaspora, may mga kasama sa laban ng katotohanan. Kasi kung sama-sama tayong nagbabantay, hindi tayo madaling mapagod. Kung sama-sama tayong umaasa, hindi tayo madaling sumuko. Kung sama-sama tayong nagmamahal, hindi tayo madaliing mabuwag ng takot o kasinungalingan. Ang Advent ay paalala na tayo ay isang sambayanan, hindi hiwa-hiwalay na islang naglalakad sa dilim. At ang pagiging handa ay pagiging bukas sa Diyos na dumarating sa hindi inaasahang paraan. Noong unang Pasko, ang Diyos ay hindi dumating sa palasyo, dumating siya sa kuwadra. Hindi siya dumating sa mga mayayaman, dumating siya sa pagod na mag-asawang naglalakbay. Hindi siya dumating sa kaharian, dumating siya sa mga pastol na ordinaryong tao. Ngayon din, ganun pa rin siya dumarating. Dumarating siya sa katahimikan ng gabi, sa paghingi ng tawad, sa lakas ng loob na humarap sa katotohanan, sa maliit na kabutihang pinipili kahit mahirap, sa pangarap para sa bayan at sa pag-asa na ayaw mamatay. Mga kapatid, dumarating ang Diyos kahit saan, kahit kailan, kahit paano. Ang tanong, gising ba tayo? Nakikita ba natin? O tulad ng sa panahon ni Noe, abala tayo sa ibang bagay at nakakaligtaan natin ang pagdating ng Diyos? Ngayong Advent, hinihila tayo ng Panginoon mula sa pagod patungo sa pag-asa, mula sa takot patungo sa tapang, mula sa pagkatulala patungo sa pagkilos, mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi natin alam ang araw o oras, pero alam natin na ang Diyos ay tapat. Tapat sa pagdating, tapat sa pag-ibig, tapat sa kanyang sambayanan. Kaya mga kapatid, gumising magbantay at maghanda, hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating bayan. At dahil alam natin, darating siya para sa mundo at darating siya para sa atin. Amen.